Ayan. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa mga taga-subaybay ng Good Shepherd Baptist Church sa kanilang online program na ang segment po ay tungkol sa mensahe ng pag-asa. At talaga po nakakatuwa na yan po ay masusumpungan natin sa banal na kasulatan. And to be specific, ang binigay ni Brother Joseph na topic sa akin, habang may buhay, may pag-asa kay Kristo. Amen. Ano po? At yan po ay dokumentado ng banal na kasulatan. Actually, doktrina po ng banal na kasulatan yan. Na habang may buhay, may pag-asa kay Kristo. Kasi pag namatay ka na hindi mo na unawaan at natanggap yung pag-asa, sa kabilang buhay, no more second chance. Kaya dapat habang may buhay, habang buhay ka pa kaibigan, ay ngayon mo na dapat maunawaan at matanggap ang pag-asa na sinasabi ng banal na kasulatan. At nais kong dalhin agad kayo dito sa 1 Thessalonians chapter 4 sa verses 13 to 18 kasi tayo po devotion lamang, 20 minutes lang daw po itong ating oras dito. At nais ko pong basahin ang talataang ito, 1 Thessalonians chapter 4 sa verses 13 to 18. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Pagpalaan naman ng Diyos ang kanyang mga salita. Kung atin pong hatiin sa dalawang subject po, yung verses 13 to 18 po, mga minamahal, ay yan po ay ang unang bahagi po ay ang verse 13 at ang ikalawang bahagi po ay verses 14 to 18. Ano po yung unang bahagi na verse 13? Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo na may mga iba, may mga tao na walang pag-asa. Sa verse 14 to verse 18, ito naman po yung mga taong may pag-asa. Ano po ba yung tinutukoy ditong pag-asa? Ayon po diyan sa verse 17, yung ikaw ay mapa sa Panginoon. Ang sabi sa bandang huli ng talatang 17, and so shall we ever be with the Lord after ng ating kamatayang pisikal. Ano po? Saan ka pupunta sa kabilang buhay? Sa piling ba ng Diyos o hindi mo alam? Kung hindi mo alam, naliligaw ka pa. Kung hindi sa Panginoon, wala ka pang pag-asa. At yun po yung sinasabi sa 13 na iba na walang pag-asa. Tanong, mga minamahal, saan ka sa dalawang grupo ng mga tao na binabanggit dito sa 13 hanggang 18 ng 1 Thessalonians chapter 4? Doon ka ba sa grupo ng mga iba na walang pag-asa? Na pag tinanong mo, saan ka pupunta pag namatay ka sa kabilang buhay? Ang sagot mo, pag ang sagot mo ay hindi ko alam, yan. Naroon ka kaibigan at malungkot yun na wala kang pag-asa. Namamatay na walang pag-asa. Ngayon, ang tanong, bakit ang tao ay walang pag-asa? Kung ating isasummary po ayon sa talata pong 14, hindi pa sila believer ng gospel of Jesus Christ. Ang sabi po diyan sa verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again. Gospel po yan, yung sinasabing Jesus died and rose again, that is the gospel. If we believe that Jesus died and rose again, yun lang po. Ano? So, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Yun lang po yung dahilan kung bakit ang isang tao ay walang pag-asa at kung bakit ang isang tao ay magkakaroon ng pag-asa. Yung pong pagsampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Yung pagsampalataya at hindi pagsampalataya. Sabi ng John chapter 3, nais kong basahin mismo,
doon sa talata pong 18, ano po, sinama rin na po diyan ang ating pong binabanggit na tungkol sa may pag-asa at walang pag-asa. Ang sabi ng John 3 verse 18, "He that believeth on Him," sin yung Him, Jesus Christ. But sino ba si Hesus Kristo? Siya po yung Diyos na nagkatawang tao na inihandugan ng buhay, namatay, inilibing muling na buhay. Ano po? Ang sabi diyan, is not condemned. Kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoon Hesus Kristo, naunawaan mo yung ebanghelyo na kanyang ginawa, ang kanyang sakripisyong kamatayan, pagkalibing muling pagkabuhay, hindi ka hahatulan doon sa apoy ng impyerno. Pero ang sabi dito sa sunod na bahagi, "But he that believeth not is condemned already." Yun daw ikang mga hindi sumampalataya sa Panginoon Kristo o sa kanyang ebanghelyo ay sentensyado na, condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Ano po? So buhay ka pa kung ikaw ay nasa kalagayan pa na hindi pa mananampalataya ng ebanghelyo ng Panginoon Kristo, sentensyado ka na. Kasi on the first place, ayon sa banal na kasulatan, ang tao'y isinisilang na makasalanan dahil ng pagkakasala ni Adan, yung ating unang magulang. So, meron tayong minanang kalikasan ng pagiging makasalanan sa Kanya. Hindi pa tayo nagkakasala, makasalanan na tayo. Hindi pa tayo nagkakasala ng personal at individual sin, we are already bound to hell. At yan ang pinipilit itago ni Satanas sa kaunawaan ng mga tao, na ang mga tao hindi nila alam, sila pa impyerno. So, easy ang buhay lang nila. Akala nila okay lang at akala nila pag sila ay gumawa ng kabutihan, umiwas sa masama, sila ay hindi sa impyerno pupunta. Pero hindi naman tiyak kung saan pupunta sila, kung sa langit baga. Ano po? So, ang tao ay naliligaw. Ang tao ay bulag sa katotohanan. Ano po? So, ang katotohanan po, mga minamahal, tungkol sa bagay na ito, ang tao ay walang gagawin para pumunta sa impyerno. Kaya kahit talikuran mo ang kasalanan mo, kahit na gumawa ka ng mabuti yon, you are already and still sinner, sapagkat tayo'y isinisilang na makasalanan. So, kahit na anong gawin ng tao sa kanyang sarili, kung magpakabuti siya, maganda yon, pero hindi ang kabutihan ang makapagpapatawad, makapagliligtas sa kanya, makapaglilinis ng kanyang pagiging makasalanan. Hindi naman nga ikaw ang may personal na kagagawan kung bakit ikaw ay naging makasalanan. Yun ay minanang kalikasan natin kay Adan. Yun po ang malungkot at masamang balita. Ano po? So, sabi nung akin na kausap noon na isang medyo magaling din mag-isip. Sabi sa akin, Pastor, napaka-unfair naman ng Diyos. Pupunta ako at parurusahan ako sa walang hanggang apoy ng impyerno nang hindi naman ako ang may personal na kagagawan, kundi ni Adan lamang na minana ko yung kalikasan ng pagiging makasalanan niya. Napaka-unfair naman ng Diyos na ako ay pupunta sa impyerno ng walang hanggan, hindi naman ako ang may kagagawan. Kung bakit ako sana ay pa-impyerno. Alam niyo mga minamahal, pag inanalyze niyo uli ang banal na kasulatan patungkol kung paano ka makakapunta sa langit, ay masasabi niyo pong hindi unfair ang Diyos. Ang Diyos po ay napaka-talino at siya po ay fair na Diyos. Kung ang katotohanan ay ikaw ay sinasabi ng Biblia ay pupunta sa impyerno nang hindi mo kadahilan ng yung sarili mong kasalanan na ginawa, kundi dahil ng ginawa ni Adan na dinaya si Adan ni Satanas, at nung magkasala sa Adan, tayo po ay nagmana ng kalikasan ng pagiging makasalanan at dahilan doon tayo pa impyerno. Sa isang parte, pwede ka rin pumunta kaibigan sa langit nang wala ka rin gagawin. Dahil ang gumawa ng kaligtasan para hindi ka pumunta sa impyerno at pumunta ka sa langit sa piling ng Diyos ay ang Panginoon Kristo. So kung ating isasummary, oo nga, tayo ay pupunta sa impyerno na hindi tayo ang mayroong personal na kadahilan ng kundi yung si Adan na dinaya ni Satanas at tayo nagmana ng kalikasan ng pagiging makasalanan, ay pwede rin tayong pumunta sa langit nang wala tayong gagawin, sapagkat ang gumawa naman ng solusyon ay ang Diyos, ang Kristo, nagkatawang tao. Inihandog ang kanyang buhay, siya'y namatay, inilibing muling na buhay. Yun yung gospel, power of God unto salvation to them that believe. So, fair. So, wala tayong bahagi. Wala tayong gagawin para pumunta sa impyerno, wala tayong gagawin para pumunta sa langit. Yun pala naman
pupunta tayo sa langit, walang gagawin, ano pa? No, ang ibig kong sabihin mga minamahal, wala kang part na dadagdagan mo yung ginawa ni Kristo. Kundi yung ginawa ni Kristo, magre-response ka lamang ng pagsampalataya sa kanyang ginawang sakripisyo na siya'y namatay, inilibing muling nabuhay para sa iyong katubusan, na yung ginawa niyang sakripisyo yun ay pag-ako sa ating pagiging makasalanan. At pag-ako na rin ng kasalanan, ng kaparusahan ng ating kasalanan na sana tayo ay patungo sa impyerno, pero inako niya na yung kaparusahan na ang atin na lamang pong magiging response doon sa katotohanan yun na ginawa ng Panginoon Kristo ay ating ipahayag ang pagsampalataya sa kanyang ebanghelyo sa pamamagitan ng pagpapapasok kay Jesus sa puso bilang tagapagligtas. Ano po? So, at least nakita po natin mga minamahal, diyan po sa ilang talataan, kung bakit may mga taong walang pag-asa dahil hindi nila naliwanagan ang tinatawag na ebanghelyo ng Panginoon Kristo at hindi sila sumampalataya doon. So dito po sa talatang 14 ay ng 1 Thessalonians chapter 4 ay may maliwanag na sinasabi dito na ang kondisyon ay if we believe that Jesus died and rose again. So yun lang pong kanyang ginawa na sakripisyong kamatayan at muling pagkabuhay, ang ating sampalatayanan, tayo ay sa kanya pag tayo namatay. Ang tawag sa atin ay pagiging believer of Jesus Christ. Ano po? So mga minamahal, wala tayong bahagi, wala tayong gagawin. Ginawa na ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng kailangan para tayo tanggapin ng Ama sa langit, para makasama natin ang Diyos sa langit magpakailan-kailanman. At yun po yung tinatawag na sakripisyo ng Panginoong Kristo, ang kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. So, ang context kasi dito sa 1 Thessalonians chapter 4 sa verses 13 to 17 ay rapture. Ano po? Na sinasabi po diyan sa talatang 16 na for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So pansinin niyo mga minamahal, the Lord himself shall descend from heaven. So ito po yung kanyang second coming, ikalawang pagbabalik na tumutukoy po sa rapture. Ano, alam po natin na mayroong dalawang klase po ng mukha ang second coming. Ito po yung rapture for the believers at yung pong revelation for Israel. So tayo po ay sa mga believers na ang sabi nga diyan sa verse 14, ang kailangan lamang para ikaw ay makasama sa rapture, na ikaw ay babalikan kung buhay ka pa na nag-rapture, ay maging believer ka. Hindi kasama ang baptism. Kailangan maging believer ka lang. Kaya ito po ay, ang rapture po ay rapture of the saints. Ang katuruan po diyan na po, whether you are baptized or not, ikaw po ay kasama sa rapture. Para ikaw ay makasama sa rapture, wala kang ibang gagawin kundi sumampalataya sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. So mga minamahal, so ipinapakita po dito sa ating mga talataan na kung sakali na merong mga mahal sa buhay na pumanaw, na yung mahal sa buhay na pumanaw ay merong pag-asa, hindi tayo dapat malumbay ng ay para bagang yung namatay ay walang pag-asa. Ano po? Iyan po ang binibigyan din sa 13. Dahil kung tayo ay mananampalataya ng ebanghelyo ng Panginoon Kristo, sila sa rapture galing sa langit, daladala nila ng Panginoon Kristo yung mga loved ones na ligtas na namatay. Ayon sa 14, sabi niya, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus. So yung sleep in Jesus, yung mga sinasabi sa 13 na asleep, na sinasabi naman diyan sa talatang 16 na dead in Christ. Yung kaluluwa nila ngayon ay nasa heaven na. Pag nag-rapture, kasama ng Panginoon mga kaluluwa na yan para kuhanin yung kanilang mga katawan na i-resurrect unto glorified body, heavenly body. Kaya ang sabi diyan sa talatang 15 ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog kasi meron munang gagawin. Imimit uli, kukuhanin ng kaluluwa, yun pong kanilang katawan dito na i-resurrect unto glorified body. Pagka na-resurrect na po yan, nagbit na uli yung kaluluwa at saka yung na-resurrect na katawan, sila po ay mag-iintay doon sa air. Ang pagkakasabi dyan,
Ang sabi sa verse 6, sa 15, basahin natin, "For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord, rapture, shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." Ano po? Hindi tayo mauna na sumalubong kay Kristo, kundi una munang mabubuhay na maguli itong mga namatay na nasa Panginoon Kristo, na ang sabi sa 17, "Then we which are alive," sa rapture na yan, kung tayo ay buhay pa, "and remain shall be caught up together with them in the clouds." So naroon sila sa alapaap. So hindi muna sasalubungin ng mga neresurrect ang Kristo doon sa hangin, kundi hihintayin muna tayo magkaroon ng translation ng ating katawan from mortal body to immortalized body, katulad ng kanilang resurrected body na glorified body. At pag nag-meet na tayo noong niresurrect at tayo mga tinranslate, sabay-sabay nating sasalubungin ang Kristo doon sa hangin. Ang sabi diyan, "To meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord." At tayo isa sa Panginoon magpakailanman. Kaya ang sabi po dito ay, "Wherefore comfort one another with these words." So mga minamahal, dalawang bagay ang gusto kong patuloy na ipaalaala bago tayo magwakas. Sa mga hindi pa nakakatiyak ng pag-asa ng langit, wala kayong gagawin kundi mag-response ang puso ninyo ayon sa Roma Kapitulo 10, talatang 9 hanggang 13. "Ipahayag ng inyong bibig mula sa inyong mga puso na kayo ay sumasampalataya sa Panginoon na siya ay nabuhay na maguli." Ibig sabihin sa gospel niya, at ikaw ay maliligtas. Makakatiyak ka ng langit. At pag nag-rapture at buhay ka pa, translation of the body. Pero kung bago mag-rapture, namatay tayo, resurrection ng ating katawan unto glorified body, at tayo po ay sa Panginoon kasama ng mga na-translate na mga living saints sa time na yan ng rapture. So, wala pa ko yung gagawin kung paanong walang gagawin o walang ginawa para pumunta sa impyerno ang isang individual sapagkat siya born sinner. Ano po? Pagkatapos born sinner na nga, nire-reject pa yung offer na free gift of salvation, yung gospel. So, dala-dalawa na halos yung dahilan kung bakit siya ay patungo sa impyerno at hindi makarating sa langit. Born sinner, nire-reject pa yung free gift of salvation through the gospel, by faith sa gospel ng Panginoong Hesukristo. So mga minamahal, bago po mamatay, habang buhay pa, sumuko na po kayo, sampalatayanan nyo ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, ipahayag nyo sa pamamagitan ng pagtanggap sa puso bilang tagapagligtas. At doon naman sa ating mga ligtas na, sa ating mga kapwa mananampalataya, lagi po nating alalahanin ang sinabi sa 13, huwag nating i-ignore. Ang sabi diyan, "But I would not have you to be ignorant, brethren." Kasi ini-ignore nila ang katotohanan na tayo ay tagalangit, tayo ay may pag-asa. At kahit na yung mga namatay natin na mahal sa buhay na ligtas, ayun po ay nasa langit na. Ano po? So ibig sabihin, anuman ang mangyari dito sa lupa, ano po, katulad ng pandemic na nangyayari sa atin, o anumang problema, karamdaman, sari-sari nating mga kalungkutan dito, dalahat kabigatan, problemang pampamilya, hindi dapat ma-override ng mga negatibong nangyayari sa buhay na ito sa lupa. Yung dapat ay joy ng puso natin dahil meron tayong buhay na pag-asa. Na kung tayo sakaling, sabihin natin na magka-COVID at niloob na ng Panginoon na tayo ay sumakabilang buhay na, tayo po ay na-promote ng lalo, napapunta sa langit. At kung hindi pa siya, kung hindi tayo mamatay, purihin ng Panginoon, kung tayo extend niya ang buhay niya, kahit anuman ang mangyari dito sa lupa, at biglang mag-rapture, any moment po yan, sa langit tayo pupunta. So, ibig sabihin mga minamahal, huwag nating hahayaan na yung anumang problemang panlupa, ano po, ay makaapekto doon po sa joy ng ating pong pag-asa. Sabi po sa Philippians chapter 4, verse 4, "Rejoice in the Lord always." And again, I say, rejoice. Meron pong pag-asa
sa mga na kay Kristo, anuman po ang problema mangyari dito sa lupa, ang Diyos po ay all gracious God, all knowing God, all powerful God. Basta makita lang po na tayong mga mananampalataya dito sa lupa ay lumalago at nagtatapat at nagpapatuloy at naglilingkod ng totoo sa Kanya, may biyaya ang Panginoon, may pag-asa sa Panginoon. At sa mga hindi pa nakakatiyak ng pag-asa, ngayon po, sa mga sandaling ito, pwede niyo pong makamtan ang pag-asa na yan, ang buhay na pag-asa. Yung matiyak mo, ayon dito sa talatang 17 na, so shall we ever be with the Lord. Pag natapos ang buhay mo dito sa lupa, sa Panginoon ka magpakailan-kailanman. Hindi sa impyerno, hindi po sa walang hanggang kaparusahan na wala ang Diyos po doon sa lugar ng impyerno. So mga minamahal, salamat po sa salita ng Diyos. I hope na ang ating simpleng devotion po ay naging biyaya at pagpapala sa atin. Tayo po ay manalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin po kayo sa amin pong pag-aralan mula sa inyong mga salita. Salamat po sapagkat ang banal na kasulatan niya po ay katotohanan at ang mga sinasabi po nito, katuruan nito ay tunay na mapanghahawakan po namin sa aming buhay sapagkat kayo na author nito ay katotohanan, Panginoon, at makapangyarihan sa lahat na kaya niyong isagawa at isakatuparan ang mga pangako dito, lalo na po ang tungkol sa pag-asa na sinabi po ninyo, ang sino mang sumampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon Kristo ay merong buhay na walang hanggan, merong pag-asa na mapasa Panginoon magpakailan-kailanman pag natapos dito sa buhay na ito. At patungkol naman sa mga mananampalataya na buhay pa ay alam na sa langit pupunta, pero nakakaranas po ng mga kalungkutan, ng mga kabigatan, ng mga problema. Panginoon, tulungan niyo po na laging maalaala nila. Huwag nilang i-ignore na ang buhay na pag-asang ipinangako niyo po sa amin ay dapat na nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay hamon sa amin at patuloy na nababalanse po ang aming buhay. Kailanman hindi kami matatalo ng kalungkutan, ng mga kabigatan, ng mga problema. Sa halip, dahil sa pag-asa kami po ay mabubuhayan, Panginoon, ng loob. At tunay na kami po ay laging nasa inyong kalooban, anuman ang mangyari hanggang sa kayo ay bumalik. Panginoon, pagpalaan niyo po ang mga nakinig sa gabing ito. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa inyong lahat ng kapurihan. Ito ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen.